Hello! It's Nat. For today's vlog, tayo ay magsa-story time! Pero syempre guys, bago yun, gusto ko munang sabihin sa inyo na nandito pala ako sa kwarto. Kita nyo naman sa ating background sa likod, ang ating kortina na Snoopy. So ayun, kasi sa sala kami natutulog. Kaya dito muna tayo guys. Though maganda naman pala dito, first time ko lang subukan dito sa kwarto, like yung maayos yung background. Dati kasi nakalagay kayo noon sa printer. Pero ngayon, nakapatong na kayo sa aking laptop. So, ayun, tama ng ating segue. So, ang ating vlog for today ay tungkol sa aking third year experience. So, ano pang hintayin natin? Let's go! So, mag-start ako, syempre, sa first sem. Bali, online classes pa rin naman kami that time. Pero, meron silang sabi-sabi, okay, na magkakaroon daw kami ng face-to-face na daw sa second sem. Pero para sa akin, medyo gusto ko na ng online classes na ayaw ko na. Kasi gusto ko rin makita yung mga kaklase ko. Tsaka medyo mahirap din matuto sa online class. Para sa akin ewan ko lang kung sa inyo. Pero ayun na nga, okay naman dahil nakapag-adjust naman ako sa online class, lalo na sa platform namin na MS Teams. Bale doon kasi yung ginagamit namin. So, ayun, okay naman siya. Alam ko na kung saan ipapasa yung mga assignments, ganyan. Then, paano yung reporting, yung mga share screen, ganon-ganon. So, okay naman na siya. Tapos, nung second sem na, bale, in-announce sa amin na pwede nang mag-face-to-face kapag merong exam, ganyan, quizzes. Kung gusto lang ng prof, okay. Mga pa-activities, kung sakali na meron. So, pwede na siya. And even reporting, guys. Pwede na kaming mag face-to-face nun. Pero nangyari na lang noon, nung second sem na finals, ayan, nag-reporting kami ng face-to-face, tapos sa pagkakaalala ko, 2 ata na subjects, nag-final exam kami ng face-to-face, then yung ibang subjects puro online pa rin. So, ayun, medyo na-delay kami ng konti, late kaming natapos, kumbaga, bandang May yun yung end of classes ng lahat, sa amin sa TSU. So, ayun, medyo na-late, ewan ko bakit. Ewan ko sa prof namin na isang subject. Sobrang late niya kami pina-exam. Tapos after nun, June na. June kami mag-start guys ng OJT. Yes, ang OJT namin is midsummer. Bale, tinake na namin siya nung third year. So, nung fourth year, nag-focus na kami sa aming thesis and sa iba pa naming subjects. So, ayun na nga guys. Bale, nag-rush kami sa pag-medical, ganyan, sa parents' consent, mga ganun. Ang dami naming hinahabol. Tapos, hindi pa namin alam din yun that time kung saan ba kami ididestino ng prof namin. Pero, ayun, naayos naman siya. And then, merong parents meeting kasi nga, yun nga, parents' consent nga, diba? Kung anong mangyayari sa yung mga anak nila pag nag-OJT. Kasi merong malalayong lugar, merong Quezon City, meron sa Pampanga, dito sa Tarlac, syempre, sa Camiling, sa Victoria, ayun, mga ganung lugar guys. Doon kami dinestino. So, ayun, bali yung parents meeting, online siya, hindi na siya face-to-face. So, naging okay naman din yun. Pagdating naman sa OJT, medyo konting glimpse na lang siguro yung sasabihin ko sa inyo dito guys. Kasi meron tayong, sa previous vlogs, ayan, nag-vlog na ako. Kasi napansin nyo itong vlog natin. Ayan, konting singit lang Pansin nyo na iba na yung aking salamin. Tapos, tignan nyo may hairstyle ko, guys. Ibang-iba sa aking third year. So, ayun. Konting pasilip na lang itong story time natin. So, nung OJT, nung pagpasok namin doon, ayan, first day namin, bale, busy na sila, ganyan. Syempre, nung oras na rin yun, mga bandang 9 AM na ata. Something ganon na oras. Tapos, yung aming supervisor. So, ganito yung nangyari. Yung supervisor namin, 7 kasi kaming nag-OJT sa Penro. Dito sa Paraiso. Penro Tarlac. So, ayun, 7 kami nag-OJT. Tapos sabi niya, kukuha daw siya ng 2 sa kanya. Tapos yung 2 doon sa taas. Tapos yung mga lalaki, sama-sama na lang daw sila. Kasi meron kaming 3 lalaki, tsaka 4 na babae. Kaya 7 kami nga, guys. Bali, yung hatian niyan sa Manila Bay, sa CDS, tsaka yung isa, nakalimutan ko na, pero sa labas sila, yun yung mga boys, dun sila guys, na destino. Tapos kami, ni Ate Margo, sa CDS kami. So yun nga guys, kasama ko pala si Ate Margo sa OJT, which is kaibigan ko, kung di nyo pa alam, si mga bagong nanonood. So, ayun na nga. Bali kami dalawa ni Ate Margo, magkasama kami.
Buti na lang magkatabi kami guys that time na namimili yung supervisor namin kung sino sa kanya. Tapos yung dalawang babae, doon sila sa Manila Bay nagstay. So doon sila OJT. Basically, dapat magkakaroon kami ng rotation. Like, pupunta kami sa Manila Bay, tas meron din sa labas. Pero hindi na siya nangyari, guys. Bali, nag-stick na lang kami kung saan kami dinestino. So, ayun. Yung sa amin doon natin, Margo, sa CDS, wala kami masyadong ginagawa. Wala silang pinapagawa talaga, guys. Pero minsan, kapag, may pinapagawa sila, more on, nagtatatak kami. Ayun, nagbibigay sila ng stamp. Tapos, tinatatakan namin yung mga documents na dapat need nung stamp na yon. Tapos, nag-edit din kami ng cover page. No, hindi ko alam kung ano yon, basta itong document na yon. Kaming gumawa doon ni Ate Margo. And then, nag-bookbind din kami. Pero mas nag-enjoy ako sa lahat ng pinagawa doon sa amin, is yung nag-scan kami ng documents. Bali, nandun kami sa taas, no, nag-scan kami. Medyo creepy yung vibes doon sa parang, hindi ko naman tawag, basta't yung, nandun yung mga, parang storage room, ganon. Nandun lahat ng mga documents, ini-scan namin. So, syempre, controversial, kaya hindi ko sabihin kung anong ini-scan ko. So, ayun, nakakatakot lang dun sa storage room na yun, guys, kasi may aircon dun, syempre. Pero, alam mo yun, ang creepy lang ng vibes, parang feeling mo may nakatabi sa'yo. Ganon siya nakakatakot. Kaya pag kumukuha ko ng files, agad ako nagmamadali para lang umalis dun sa room na yun. Pero overall, masaya. Bale, Monday, Tuesday, Wednesday, nandun kami sa office, sa Penro. Tapos, Thursday and Friday, nandun kami sa MNFM. Medyo nakalimutan ko na. Hindi pala medyo. Nakalimutan ko na kung anong meaning nun. Pero, lagay ko na lang siya dito kapag pinanood ko ulit ang ating previous vlogs tungkol doon. Bale, yun yung field day namin. Thursday and Friday. Pero nung malapit na mag-end, guys, yung OJT namin, naging Wednesday, Thursday, and Friday. Doon na kami nagsistay. So, ayun pala, sa MNFM, hindi kami uwian kasi sobrang layo niya. Doon siya sa TRP dito sa atin. Basta merong papasok pa doon sa TRP. So, nandun yung MNFM. Baling ginagawa namin doon, nagtatanggal kami ng mga damo. Tawag doon, nag-weeding kami. Tapos, nagpi-praking, tsaka sewing. So, yun yung mga ginagawa namin doon. Tapos, yung lunch namin, syempre, kami bumili noon. So, binabudget namin yung aming kinakain doon. So, ayun. Ayun, nag-grocery pala kami doon natin, Margo, bago pupunta doon sa MNFM. Kaya, sobrang na-enjoy ako na medyo magastos na hindi. Pero, ayun guys, kami rin yung nagluluto doon, ganyan. Tapos, kapag, syempre, nagpapahinga kami, sobrang haba ng pahinga namin, guys. Kung nga sa umaga, syempre, maga kaming nagigising. Kung nag-start kami, mga 7, ganyan. Tapos, minsan natapos kami mga 10. And after nun, sa amin na lang itong oras na yun, hanggang 1 o'clock, minsan ganon. O minsan 2 o'clock na kami nagsistart na naman ulit na mag-praking, sewing, or reading. Ganon lang, guys, yung ginagawa namin doon. Kaya masaya. Tapos, yung mga kasama namin doon, sobrang bait nila. As in, yun, tawag nga namin sa kanila, tito, si tatay, si tita, wala palang tito, more on, kuya, ayan, ganyan yung mga tawagan namin. Pero dun sa office, syempre, mga ma'am, sir, ganyan yung tawag namin sa kanila. Pero merong iba naman, ayun sila ma'am, di ko napapangalanan, ayun sila ma'am, sinasabi nila na, ate na lang tawagin nyo, pero syempre, diba, nakakahiya. Kaya, ma'am, yung tawag namin. Pero dun sa ayaw naman niya tawagin na sir dun sa field day namin. Kaya kuya yung tinatawag namin dun. Siyempre ba pilit sila na sabi, kuya na lang, ang tanda namin tawagin kapag sir. Kaya ayun. Kaya kuya yung tinatawag. So overall, sa lahat ng pangyayari nung third year, ayun, nung wala pang OJT, sobrang hectic ng mga schedules, ganon, yung tipong hindi na talaga tayo nakakapag-vlog, as in, nakakasingit na lang ako kung kaya ko pang sumingit na mag-vlog talaga. Para meron naman ako mapakita sa inyo and para na rin memories yun sa akin kung ano bang nangyari nung time na yun. So, ayun, sobrang hectic lang talaga. Pero hindi ako, guys, nag-breakdown. Nung second year, ay grabe, malapit na ako mag-drop sa isang subject kasi ayoko na, parang hindi ko siya kinakaya, guys. Pero buti na lang, thankful ako na nandyan yung aking mga kaibigan. So, ayun, kaya naging third year na ako, guys, sumabay na ako sa kanila. So, itong third year nga, buti na lang hindi ako nag-breakdown, which is thankful ako.
Pero ayun, tuloy-tuloy lang yung mga pinapabigay ng mga reportings, assignments, activities. Ay, Diyos ko, ang dami, sunod-sunod sila. Iba-ibang subjects pa yan, guys. Tapos, nung mid-OJT, akala ko nung una, kasi nga wala nga binibigay sa amin na pinapagawa. Kaya para sa akin, parang sana matapos itong OJT kasi wala namang ginagawa. Pero ayun, gitna ng OJT, doon ko lang na-enjoy ang pagpasok na sa real world. Kasi pinapakita na kung anong mismong ginagawa yun. Lalo na Penro, syempre government, diba? Kaya nakikita mo yung ginagawa nila. Sa office, more on typing, ganyan. Doon naman sa field, masaya naman sila doon, pero seryoso pa yung ginagawa. Akala nyo guys, kahit na nagtatanggal kami ng damo, ganyan, nagbibilang kami ng halaman, yung mga seedlings, ayan, ano pa ba? Tsaka naglalagay ng mga boto. Ay, grabe guys. Marami rin ako natutunan doon, no? Kung, di ko na alam kung ano yung mga term, pero yung way ng paggawa nila, yung pagtrabaho, sobrang laking tulong talaga sa atin. Ewan ko lang kung may magsiseryoso nun, pero para sa akin, sineryoso ko yung OJT na yun. Kahit na ganyan pinapagawa, mga scanning. So, ayun. At least, diba, natuto ako kasi never ako nag-scan. Wala kaming scanner dito ng katulad doon sa office. So, kahit pa paano, diba, ma-apply ko yun sa work kung sakali. So, ayun guys. Dito na lang tayo mag-end. Panoorin nyo ulit yung aking mga previous vlogs tungkol sa OJT. Mapapanood nyo yun guys dito syempre sa ating channel. So, thank you guys for watching and see you soon on my next vlog. Bye!